Maya pagpanapon kaya kaungan. That's Kapampangan. Maayong hapon sa inyong tanan. I'll try my best to speak a little bit of Cebuano, and I will try my best to speak also Tagalog. Ilan ba yung mga Tagalog dito? Tagaluson? 1, 2, 3, 4. Outnumbered sila. Hindi ko napahabayan ang aking introduction. No? Because I have been given a limited time. Okay? So for the next few minutes, no? Please give me your time, no? Kalimutan muna natin yung mga problema natin, no? Let us give and dedicate this time sa message na ibibigay ni Lord. It's not my message, it's the message of our Lord Jesus Christ. Okay? But before that, I'll want to give you a gentle reminders. Paki-check yung mga cellphone natin, no? Kindly turn off or mute natin sila or silent natin yung mga cellphone natin para habang tayo'y nag-aaral ng banal na salita ng Diyos, walang magri-ring, no? Hindi tayo madi-disturb. But before we proceed, may I ask everybody to stand up? Tayo po'y magbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Dear God, Heavenly Father, thank you, Father God, for this opportunity to be here. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga mens na nandito ngayon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lord, thank you for the opportunity to stand before them to convey your message. Father God, use me as your messenger. Use me as your mouth. Use me as your ambassador for Christ. Guide me with your Holy Spirit. Shower me the knowledge and wisdom. Shower my dear brothers and sisters with the ability to understand your holy words today. This is our humble request in the almighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Our duty as stewards of the Lord Jesus Christ. Ayaw. Ano ba ang ibig sabihin ng our duty as stewards of the Lord Jesus Christ? Sa Cebuano pa, atong katungdanan, isip mga tinugyanan ni Ginoong Hesukristo. No? Ang ating tungkulin bilang mga katiwala ng Panginoong Hesus. Bakit mahalaga ang stewardship? Why stewardship is very important for new Christians to learn? But I don't think new Christians lang ang important, no? Pati sa mga medyo matagal na, maybe hindi nyo pa rin alam ang ibig sabihin ng steward or katiwala. Sa iba, this would be their first time na marinig. Ano bang steward? Ano bang ibig sabihin niyan? Anong kinalaman ng stewardship as a Christian? No? Kahit po matagal na tayo sa pagiging Christian natin, dapat alam natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang steward or katiwala. Dapat alam natin kung ano yung duty natin. Hindi po pwede yung tinanggap mo si Kristo, naging Christian ka, kada linggo nagpupunta ka na lang, umaattend ka ng worship. Meron po tayong mga duty na dapat nating gampanan as steward of our Lord Jesus Christ.
Ang steward po, no? Importante siya kasi this expresses our recognition of God who owns everything, even things we enjoy in this life. Kinikilala natin ang may-ari ng lahat ng tinatangkilik natin. Tayo po ay katiwala lamang. Ngayon, the question is, what is my duty as a steward of our Lord Jesus Christ? Unsa man ang akong katungdanan isip piniyalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sorry for my Cebuano, ha? Maybe merong mali sa mga ano ko. Unsa man, ayan, madalas kong naririnig yan. Unsa man. Ano ang aking tungkulin bilang katiwala ng ating Panginoong Hesukristo? First, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng steward. Ito po ay noun, no? Ang ibig sabihin sa English, a person and especially a man whose job is to serve meals and take care of passengers on a train. Ang meaning po na ito ay nakuha ko sa dictionary, no? Ang sinasabi kong meaning ngayon, ito po yung meaning ng steward sa society natin. Later on, aalamin natin yung meaning ng steward based on the Bible naman. Number 2, someone who protects or is responsible for money or for money, property, and etc. Number 3, a person who administers someone else's property. And number 4, people who help or serve people professionally. Steward also known as server, protector, administrator, helper, servant, housekeeper, and so on and so on. Okay, in this lesson, sa lesson po na ito, we will be able to learn and to know tatlong bagay. Number 1, the meaning of steward or trustee based on the Bible. Number 2, the example of the steward or trustee in the Bible. And number 3, the duty of steward or trustee. So, mga kapatid, lend me your ears for the next few minutes. First, let's find out the meaning of steward or trustee in the Holy Scriptures. Mahirap yatang basahin to. Una atong hibalaan ang kahulugan sa piniyalan o sinaligan diha sa balaang kasulatan. Brother Ed, tubig? Okay ba yung Bisaya? Brother Tom. In the Holy Bible, there are 2 words used for the word steward. No? Ang number 1 is epitropos. It is a Greek word, which means steward, trustee, manager, or executor. This is used in the role of managing the town or the country. Ito pong epitropos, it refers dun sa mga namamahala, like yung mga politician natin. In the New Testament, it is used as a guardian of a child or guardian as defined in Galatians chapter 4 verse 1 to 2. Ang sabi po dyan, what I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave. Although he owns the whole estate, the heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So, dito po sa Galatians na to, ginamit yung salitang steward as guardian. Ngayon, yung pangalawang word po na ginamit is oikonomos. Greek word din po ito. It is also means steward, trustee, or administrator. Ito po yung madalas na gamitin sa New Testament. So dito tayo magko-concentrate. Steward or trustee, oikonomos.
So it means to say, steward or trustee or manager or overseer sa Cebuano, piniyalan o sinaligan o tinugyanan o tigbantay o magtatanaw. Sa Tagalog po, katiwala, tagapamahala, tagapangasiwa, at tagapag-alaga. A steward or trustee is one who is given the duty to manage the property of his superior. Because of this, the steward is usually associated with a slave. Tayo pong mga nilalang ng Diyos. Ang nagmamay-ari po ng lahat ng nakikita natin dito sa mundo, siyempre yung Creator natin. Ipinagkakatiwala lang sa atin. Kung ano ang meron tayo ngayon, hindi po atin yan. Ipinagkakatiwala lang sa atin yan. Now, the question is, do we have example of steward in the Bible? Ang sagot, yes, we have. The example of the steward or trustee in the Holy Scriptures. Ang panigingnan sa sinaligan o piniyalan sa balaang kasulatan. Ang piniyalan sa Biblia, kasagarang gigamit sa mga ulipon. Apan ang pagkapiniyalan, wala lamang nagtumong sa mga buluhaton sa bahay, sa balay, no? Ang katiwala sa banal na kasulatan ay karaniwang ginagamit sa mga alipin. Ngunit hindi lamang tumutukoy ang pagiging katiwala sa mga gawaing bahay. Here's the example of the steward and work based on the Scriptures. Tatlo po sila, no? Number 1, leading the church is the work of a steward. Ulitin ko po. Leading the church is the work of a steward. Number 2, the preaching of the word and teaching is a work of a steward. And number 3, believers who have been given different gifts are a steward. Leading the church is the work of a steward. Makikita po natin yan at mababasa sa Titus chapter 1, verse 7 and 8. Basahin ko na lang po sa English na lang. For an overseer as God's steward must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or a drunken master, or violent, or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. Gumawa po ako ng table, no, para makita natin kung ano yung dapat na merong katangian or character ang isang steward. Sa table, makikita natin yung Ingles, yung Cebuano, at saka yung Tagalog. Ito po yung mga hindi dapat. For an overseer, as God's steward, he must be above reproach. Number 1, he must not be arrogant. Dili siya garboso. Sa Tagalog po, hindi siya dapat mayabang. He must not be quick-tempered. Dili siya dali masuko. And number 3, he must not be, drunken master. Dili siya palahubog. Or sa Tagalog, hindi lasinggero.
He must not be violent. Dili siya bangis. He must not be greedy for gain. Ano? Dili siya hakog. Tapos, dun sa bandang baba, yan po yung mga katangian naman, no? Maliban doon sa kabaligtaran ng arrogant, ng quick-tempered, drunkard, violent, at saka greedy, yung kabaligtaran yan, ang sabi pa sa Bible, he must be hospitable. No? Kinahanglan, himuon nga maabiyabihon. Oh, yeah. He must be a lover of good. Mahigong maon sa maayo. Yan. He must be self-controlled. Ligdong. He must be upright, matarong. He must be holy, balaan. He must be disciplined, mapinugnganon sa kaugalingon. Ngayon, mga kapatid, no? Let us check ourselves. Let us check one by one. No? Okay, number 1. Dili siya garboso. Check. O ito, dili siya dali nga masuko. Wrong? Sino dito ang high blood? Madaling magalit. Yung bang matraffic ka lang, nagagalit. Ano ba to eh? No, ang init-init tapos ang traffic. No? Tapos pagagalitan mo yung misis mo, katabi mo. Okay, so dapat check po yan ha, dapat check ha. O ito, dili siya palahubog. Pero kapatid ha, yung palahubog, hindi lang po yung wine or yung beer ang nakakalasing. Tandaan natin ha, even yung pera, nakakalasing yan. No? Why? See? Sometimes, hindi natin alam, ina-idolize na natin yung pera. No? Example, araw ng linggo, pa-overtimein ka ng boss mo. Instead na magsimba ka, iisipin mo, oh nga, no, kikita ako overtime. Ipagpapalit mo ngayon yung pagsimba mo, magtatrabaho ka na lang kasi kikita ka. Ang career, pag inuna mo yung career mo kesa sa Diyos, idolatry ang tawag doon. Nakakalasing po ang tagumpay. Hindi lang alak, hindi lang birang nakakalasing, pati tagumpay nakakalasing. Pera, bisyo, anything na inuuna mo kesa sa Diyos, nakakalasing. Mobile Legend, Dota, Facebook. Akala ng iba ang nakakalasing lang yung alak, no? Pero mga kapatid, even Facebook, pag binigyan mo ng panahon ang Facebook, you'll never know nagiging addicted ka. Imbis na magbasa ka ng Bible, kahit isang verse lang isang araw, hindi mo magawang magbasa. Kasi telebabad ka doon sa social media. At nakakalasing po yun. Okay mga kapatid? So, check. Dili siya palahubog? Check. Dili siya bangis. Hindi siya violent. He must not be violent. Yung inagawan ka ng parking tapos nagbubunot ka na ng baril kagad, babarilin mo na yung
Hindi siya violente. No? Pag mga kapatid, pwede na natin pagbigyan. Pagbigyan na lang natin. Di ba, kapatid? Kesa naman sa awayan natin siya, no? Recently, meron akong napanood na balita, no? May pinag-awayan lang sa na isang maliit na bagay. Umuwi yung inaway, no? Kumuha ng baril, binaril. No? He must not be violent, no? Dili siya bangis. So check po 'yon, ha? Okay. He must not be greedy. Dili siya hakog. Greedy. Isa pong halimbawa ng greedy is, halimbawa, kumikita ka ng 600 per day, no? 8 hours na trabaho. Ngayon, gusto mong magtrabaho hanggang 10 hours, 12 hours, kasi kikita ka ng 1,000 per day. No? Nagiging greedy tayo. We have to take good care of our health. Tama na po yung 8 oras. 10 oras, tama na yan. 12 hours, tapos matutulog ka, 4 na oras lang, trabaho uli. Ang sabi ng Diyos, pangalagaan natin ang ating kalusugan upang tayo ay makapagserbisyo pa sa Kanya. Okay, he must be hospitable. Kinahanglan, himuon nga maabya bihon. Hospitable. Check po to, check. Okay, very good. He must be a lover of good. Mahigugmaon sa maayo. Check. Parang mahina yata yung check natin, Ito, he must be self-controlled. Ligdong. Sinong namamalo sa anak natin dito? Yung airpot ko, no? Pag halimbawa, 5 kaming nandoon, no? Yung bunso nahulog, no, nasaktan. Yung 4, lahat 'yun papaluin. 'Yun ang disiplina militar ng tatay ko. No? Ang hindi maganda sa pagpalo is hindi mo na ipapadama sa anak mo kung gaano mo siya kamahal. You're just being violent. Kahit po tayo ay nagdidisiplina sa ating mga anak or mga kapatid, kailangan ipadama natin sa kanila ang pagmamahal katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ako po, I believe sa mga anak ko, mas magandang ipadama ko sa kanila ang pagmamahal kesa sa pagpapalo. Mas magandang ipakilala ko sa mga anak ko kung sino si Jesus Christ kesa sa magalit ako ng magalit. Okay, check po yun, He must be self-controlled. He must be upright, matarong. Kanina ang lakas ng check, pero ngayon parang wala na mag-check. Wala na, matarong? O ito, he must be holy. O baka sasabihin nyo, Brother Ed, wala namang holy. Mga kapatid, no? Ilang beses po kayong mag-pray kada araw? Breakfast, lunch, and dinner. Ano pa? Pagkagising. Bago matulog, 5. O, snacks, 6.
bago bumiyahe, no? Bago umalis ng bahay. Yung iba bago mag-exam, no? Yung mga nag-e-exam pa. And so on and so on. Bakit natin ginagawa yung pagpipray? Kasi every day, nakakagawa tayo ng kasalanan. Sinasadya man yan o hindi, nakakagawa tayo ng kasalanan. At the end of the day, bago ka matulog, kailangan humingi ka ng tawad. And God will forgive you. And you will become holy bago ka matulog. So, habang tulog ka, holy ka. Pagkagising mo, it's another day. Lord, it's another day. Kanya nga palagi tayong nagpipray, di ba? Umihingi tayo ng tulong sa Diyos. Ano? Kasi kung tayo lang hindi natin kaya, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang guidance ng Holy Spirit. Okay mga kapatid, so ang lahat ng mga ito po yung mga karakter ng isang steward. Parang inaantok na tayo. Can I request everybody to stand up muna? Stand up. No? Let us a little bit shake, no? Para mawala yung antok natin. Uy, yung iba gusto magkape eh. Meron tayong kape dyan, may hot water, no? Meron tayong bread, no? Meron tayong pandesal na gawa sa malunggay. Meron tayong otap at saka rosquillos na pinagmamalaki ng Carmen. Yan. Sa Carmen nyo lang po matitikman yung rosquillos at saka otap na yan. Yung masarap na otap at saka rosquillos. Okay na? Gising na tayo? Kasi katatapos ko lang ng introduction eh. Okay, pwede na po tayong maupo. The preaching of the Word of God and teaching is a work of a steward. No? Ang nangangaral ng salita ng Diyos at tagapagturo ay isang katiwala o tagapangasiwa. Sa atin pong mga leaders, tayo pong mga elders, meron pa ba dito na hindi pa nagtuturo? Meron po ba dito na hindi pa tumatayo sa pulpit? Ang magwawali sa pulong sa Diyos ug magtutudlo maui usa ka tinugyanan o piniyalan. Okay lang po yan na hindi pa tayo nagtuturo at hindi pa tayo nagpipreach. Pero huwag naman natin nahayaan na hanggang dyan na lang tayo. We must grow. Okay lang, hindi ka pa nagtuturo ngayon, okay. Pero next year, who knows? Kung kulang ka sa kaalaman, you pray. You ask God to give you wisdom. And God will give you wisdom. Mga kapatid, hindi po ako nagtuturo talaga. I never preach. Mahiyain po akong tao. Meron akong inferiority complex, especially sa mga magagandang babae. Ay nako, iyang hiya ako dyan. Pero, when God is calling you, darating po yung time na tatawagin kayo ng Diyos para sa kanyang ministry. Si Apostol Paul ba, dati siyang nangangaral? Hindi naman, di ba? Si Saul nga, kalaban, public enemy number 1 nga siya eh, di ba? Pero nung tawagin siya ng Diyos, naging dakila siyang tagapagturo. No? Hindi po kailangan na tayo ay pupunta pa ng seminary at mag-aaral. Hindi. Si Jesus, nung kinuha niya yung 12 apostles niya, ano sila? Mga mangingisda lang. Pag tinawag po tayo ng Diyos at kulang tayo sa kaalaman, let us pray. Let's pray for wisdom.
And God will hear your prayer. Mararamdaman nyo na lang mga kapatid, gusto kong magturo. Punta kayo sa mga minister ninyo. Brad, pahingi naman ako ng materials para mapag-aralan ko. Simulan natin sa Bible study, sa small group. And then, kapag na-practice na po natin ito, pwede na tayong tumayo. God can give you miracles. Sinong naniniwala dito sa miracles? Wala. May kanya-kanya po tayong miracles na ginagawa ang Diyos sa atin araw-araw, hindi lang natin alam. O time na daw. In 1 Corinthians chapter 9 verse 17 hanggang 19, no? Ang sabi po diyan sa wikang Ingles, if I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. What then is my reward? Just this, that in preaching the gospel, I may offer it free of charge, and so not make full use of my rights as a preacher of the gospel. Kanya po sinabi dito na ang preaching of the Word of God and teaching is work of a steward or trustee. Napakasarap kayang magturo, mga kapatid. Pero, pag sinabihan ka na, oy, hanggang 30 minutes ka lang dyan. Uy, introduction ko pa lang yung 30 minutes Believers who have been given various gifts are steward. Sino pong naniniwala dito na wala kayong gift? See, lahat naniniwala may gift. Lahat po tayo ay binigyan ng gift ng ating Almighty God. Lahat po tayo. Ang sabi po diyan, no? Believers who have been given various gifts are a steward or trustee. Let us read 1 Peter chapter 4 verse 10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo din na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Hindi naman po pwede na lahat maging teacher, di ba? Hindi naman pwede lahat maging ministro. Hindi pwedeng maging lahat maging preacher, no? Pero may mga talent, may mga gift po tayo. Halimbawa, yung ating mga musicians, no? They're using their gift. Yung mga kababaihan natin, they're using their gifts sa pagiging ushering, sa different committees, no? Yung women's ministry natin dito sa Cebu, mas active pa yata kaysa sa men, ano? Amen ba 'yon? Amen. Palakpakan natin yung mga women's, yung mga asawa natin. Number 3, the duty of steward. Ito, patapos na ako. Since the steward manages things that do not belong to him, it is appropriate to see in him the character of a steward or trustee. The duty of a steward or trustee. Number 1, he duly performs his duty. Number 2, a steward ought to be faithful. Number 3, be a servant of his gifts. And number 4, praise his Lord. 4 po bali yan, yung duty natin. Number 1, iyang gituman ang iyang katugdanan. Lucas chapter 12 verse 42 to 43.
Kung mapapansin niyo po dyan mga kapatid, no? Siya ay nararapat na gumaganap ng kanyang tungkulin. Yung gumaganap, that is present tense. Gumaganap. Hindi po yan past tense at hindi yan future tense. Gumaganap, present palagi yan. Present tense, palagi, ibig sabihin. Palaging gumaganap. Hindi lang kung kailan niya gusto, hindi lang kada Sunday, hindi lang kada Wednesday, no? The Lord answered, "Who then is the faithful and wise steward, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns." Palagi po tayong gumaganap, nagtatrabaho sa banal na ubasan ng Diyos. Hindi kung kailan lang tayo available. No? What if dumating si Kristo, tapos ikaw, nandoon ka sa ministeryo ng mundo? Anong sasabihin ni Jesus Christ sa'yo? You are not my faithful servant. No? Kailangan po, kahit wala tayo sa kapilya or sa church, no? Kahit nasa bahay tayo, nasa trabaho tayo, serving the Lord is our pleasure. Serving the Lord is our pleasure. Palagi po natin iisipin na kahit nasa trabaho tayo, lagi natin iisipin, nagtatrabaho ako to give glory to God. Kahit ano ang gagawin ko sa buhay ko na ito, I will continue to give glory to God. Hindi po ako titigil. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod sa pagtulong. Brad, wala na akong maitulong, Brad eh. Tumulong ka pa rin. There are so many ways na pwede kang tumulong, no? Yung kapatid mo nagdadalamhati, malungkot. Bigyan mo ng pag-asa. Bigyan mo ng encouragement. Bigyan mo ng hope. Hindi kailangang pera lang eh. No? Malay mo, yung kapatid mo na yan, gusto nang mag-suicide. Pero nung marinig niya yung boses mo, nabuhayan siya ng loob, no? Let us continue to give inspirations sa mga kausap natin, whether they are Christians or not. We are doing this to give glory to God. Gumaganap. Duly performs his duty. Hindi po tayo Christians every Sunday lang. Number 2, a steward should be faithful. Ang usa ka piniyalan, kinahanglang matinumanon. Paano po tayo magiging faithful? Okay, eto muna. Faithful ba tayo sa ating mga wife? Hello, nandito pa ba tayo? Hello, hello, hello. Faithful ba tayo sa ating mga wife? Ayan. Okay. Triple check, no? Yung mga friends natin, faithful ba tayo sa kanila? Yung mga kapatid natin sa pananampalataya, faithful ba tayo sa kanila? Kasi kung faithful tayo sa asawa natin, sa mga anak natin, ibig sabihin, pwede tayong maging faithful sa Diyos. Pero kung hindi ka faithful sa Diyos, most likely, hindi ka rin magiging faithful sa partner mo. Practice
to be a faithful servant of the Lord Jesus Christ. At mas magiging faithful ka sa partner mo, no? Kasi just like pag sinabi nating marunong ka bang magmahal? Kapag hindi mo mahal si Kristo, hindi ka marunong magmahal. Because God is love. So kung hindi mo kilala si Kristo, hindi mo pwedeng sabihin marunong kang magmahal. Dapat mahalin mo muna si Jesus Christ. Therefore, pwede mong sabihin na marunong kang magmahal. Dapat po tayong maging faithful. Kasi anytime na dumating si Kristo, sasabihin ni God sa'yo, "Here is your crown, my faithful servant." Ano kaya ang pakiramdam natin? Pag dumating si Kristo at sasabihin niya sa'yo, "My child, here is your crown, my faithful servant." Hindi lang siguro masaya, no? Priceless. Pero paano kung dumating si Jesus Christ at hindi ka faithful? Hindi ka ready? Anong mangyayari? Sayang yung crown of life, di ba? So, kinakailangan po tayo na a steward should be faithful. Number 3, be a servant of His gifts. Mahimong alagad sa iyang mga gasa. Maging tagapaglingkod ng kanyang mga kaloob. Kung ang ating pong gift na binigay ni God sa atin ay influencer, kagaya ni kapatid na, no? Pwede nating gamitin yan sa banal na ubasan ng Panginoon. No? Kung ang kaloob na tinanggap mo galing sa Diyos ay pagiging magaling na musician, sa music natin gagamitin. Kung ano yung binigay sa'yo na kaloob, pwede mong gamitin yun as a faithful steward. Ano po ang sabi sa 1 Peter 4:10? Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Number 4, praise His Lord. Dayega ang iyang Ginoo. Papurihan ang kanyang Panginoon. So we have the duty, no? Meron po tayong duty na kailangan purihin natin ang Panginoon. At hindi lang po pupurihin natin ang Panginoon every Sunday. Hindi po, ha? Every single moment of our lives, dapat pinupuri natin ang Diyos. When was the last time you said, "I love you, Jesus"? When was the last time you said, "I love you, Jesus"? O hindi mo man lang nasabi, "I love you, Jesus"? Nakakalimutan natin na sabihin sa Diyos kung gaano natin siya kamahal. When we pray before we go to sleep, pwede natin sabihin, "I love you, Jesus." No? How close are we? How close our relationship with Jesus Christ? Gaano tayo kalapit kay Jesus Christ? Gaano? O ganito. Lord, close naman tayo, di ba? Baka naman. Lord, how close is your relationship with Jesus Christ? As a steward of our Lord Jesus Christ, gaano po kayo ka-close ni Jesus Christ?
Kung hindi pa kayo close, you have to work on it. No? Kailangan maging close kayo ni Jesus Christ. Para yung buhay mo, madali lang. Kasi pag malayo ka sa Diyos, araw-araw, nararamdaman mo ang hirap ng buhay. Ang hirap ng pera. Huh? Pero, if your life, you have a good relationship with Jesus, napakadali ng buhay. Tama, Brad Tom? O ngayon, sino sa inyo ang may magandang relationship with Jesus Christ? Amen. Kung hindi pa po kayo masyadong close kay Jesus Christ, you have to work on it, no? You have to pray for it, no? Let's be close with Jesus. Huwag po tayong lalayo sa Diyos. Gaano man kabigat ang dinadala mo, kapatid, gaano man kalaki ang problema mo, hindi ka nag-iisa. The Lord is always with you. Ang kailangan mo lang gawin, pakinggan kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo. Pakinggan mo lang. Ang problema kasi, mga kapatid, minsan, may sinasabi yung Holy Spirit sa atin, hindi natin siya pinakikinggan, no? Tinatabi natin siya. Holy Spirit, dyan ka lang. I will do it my way. Ngayon, pag hindi ka nagiging successful doon sa ginagawa mo, Lord, bakit ganon? Kristiyano naman ako, Lord, Bakit hindi ako nagiging successful? Sinisisi pa natin yung Diyos, di ba? Hindi po dapat ganon ang maging attitude ng isang steward. No? Dapat kahit tayo ay pinapalo ng Diyos, kahit tayo ay dinidisiplina ng Diyos, sasabihin natin, salamat po Diyos sa disiplina at ako ay natututo. Salamat sa pagdisiplina, nalalaman ko kung ano ang tama at mabuti. Do you have a gift of speaking? Then speak as though God Himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God. Through Jesus Christ, all glory and power to Him forever and ever. Amen. So, mga kapatid, kung may magtatanong sa inyo, Brad, ano yung natutunan mo sa men's fellowship today? I-remind ko kayo kung ano yung natutunan nyo. We ought to learn, number 1, the meaning of steward or trustee in the Holy Scriptures. Number 2, the example of the steward or trustee in the Holy Scriptures. Ito yung mga natutunan natin today. And number 3, the duty of steward or trustee. Ang mga example po na napag-aralan natin sa araw na ito ay number 1, leading the church is the work of a steward. Number 2, the preaching of the word and teaching is work of a steward. Believers who have been given different gifts are a steward. Ito po yung mga example na mababasa natin sa Bible as steward or trustee. And then last but not the least, the duty of a steward or trustee. Number 1, he duly performs his duty. Present tense, he duly performs his duty. And number 2, a steward ought to be faithful. Kailangan maging faithful po tayo. Hindi lang po tayo faithful sa ating asawa. Kailangan maging faithful tayo sa Diyos. Be a servant of His gifts. And number 4, kailangan pupurihin natin ang ating Panginoong Jesus.
Yan po yung mga natutunan natin sa araw na ito, ha? Amen? Mukhang kailangan na naman natin mag-inat-inat, ha? Before I end, I would like to read you this. Christian stewardship is the dedication of one's time, talent, and treasure to the glory of God. Okay? In response to God's gift to us of life and of a new life in Jesus Christ. To be a good steward is always to be responsive to the trust placed in us by God. The environment, other creatures, and other human beings are not ours. They belong to God. We have been asked to take care of them and are endowed with the capacities for that care. So Christians, among others, are asked to care for nature, for the young, the old, the less fortunate, and for those unable to care for themselves. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat po sa opportunity na ito, Panginoon, na ginamit ninyo ang inyong abang lingkod. Maraming salamat po sa knowledge and wisdom, sa guidance of your Holy Spirit. Maraming salamat po sa mga brothers and sisters ko na nandito ngayon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Panginoon, we submit and surrender to you the rest of the day. Gabayan niyo po kami at pagpalain. This is our humble prayer in the almighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Maraming salamat po.